Atin ang ibigay ngayon kay Brother Wendell Talibon para sa kanyang greetings. Brother Wendell Talibon, good evening. Good evening, Bro Jando. Good evening sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome. Okay, Brother Romer, ano mo sabi mo doon, Brother Romer, sa video, Brother Romer? 16 years hindi kumakain. Bigay mo muna Mudi, kay Brother Wendell, bro. Pasagutin natin siya, bro. Brother Wendell, bagi ano mo doon, Brother Wendell, ano mo sabi mo doon sa babae, 16 years, walang kain-kain. Pati tubig, inom ng tubig ka mo. Well, sa kung iyon ay nagsimula sa pamamagitan ng panaginip, delikado 'yan, no? Dahil nauna nang sinabi sa mga ah, mga exorcist na pag tulog ang tao, mas open ang psychic ability at yan, makipag-communicate ang mga fallen angels. At tandaan natin na ang mga fallen angels, magbigay yan ng inspiration din. Kaya kailangan ang discernment talaga. Kailangang i-diagnose mabuti ang kaso niya kung wala bang kaugnayan sa occultism. Kung maalala natin, merong blessed, may blessed na ang pangalan ay si Blessed Alexandrina de Costa. Matagal din siya na di kumain, di uminom ng tubig. Pero Pero kumakain yata ng ostiya yung Wendell, di ba? araw-araw siya nagsimba. Mm-mm. Oh, ang kaniyang pagkain, 13 years sila. 13 years pala. 13 years and 7 months. Kaya nagtaka ang doktor, di din umiinom ng tubig si Blessed Alexandrina de Costa. No? So, ah ang kanyang tinanggap araw-araw, Eucharist lang. Kaya nagtaka sila paano nabuhay na sa loob ng 13 years and 7 months, walang kain, walang inom ng tubig, Eucharist lang talaga. Pero kahit nasa higaan siya, makakonvert siya ng maraming mga makasalanan. At sa pamamagitan niya, nagpakita divine revelation, private revelation, ang Panginoong Hesus. Na ikumbinsi ang Santo Papa na ang buong mundo ay ikonsagra, consecrate sa Sacred Heart of Jesus. Ngayon, pinagdiwang natin Sacred Heart of Jesus, first Friday of the month. No? At kinonsecrate talaga ng Papa ang buong mundo sa Sacred Heart of Jesus sa pamamagitan ng paglapit ni Blessed Alexandrina de Costa. At matapos kinoconsecrate ang buong mundo, ang unang digmaan ay tumigil. So, ang kaugnay sa, meron tayong uh, istorya ni Blessed Alexandrina de Costa, pero ang sa kanya, kailangan talaga ng malalim pang pagsusuri, diagnostic, kaugnay diyan, at discernment sa kanyang kaso. Yun po. At saka, ako din, may kunti lang akong napuna kasi uhaw siya sa fame. Sa interview sa kanya, gusto niya maging famous. So, Ayun, delikado. delikado. Hindi, dapat kung
godly yung, kung gift man yun, dapat more on for conversion, more on sacrifice for others. Ganun dapat, ganun ang mga santo eh. Tulad ganun sinabi ni Audrey Wendell, no, na blessed ngayon, ah history ng church yun, hindi kumakain, pero sinusubo ng ostiya. Eh siya kahit ostiya, wala eh. Hindi ko nga alam, parang hindi naman niya nasabi na nagsisimba siya eh. No, pero yun lang ang ano ko doon. Ah, kung extra ano talaga yun, phenomena, Ang delikado niyan, Bro John Ray, kung di yes siya bro. kakain, pati na ang pagtanggap ng ostiya, di din siya tumanggap. Kaya nga Dahil eh, yun ang yun ang problema. delikado. Oo. So, yun ang ano ko doon, yung narinig ko kasi na gusto niyang sumikat. So, walang humility. Hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Ang Diyos ay sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, iwanan mo ang lahat. Tapos siya gusto niyang sumikat. So, parang may problema para sa akin yun. Bro Wendell, sa inyo man dyan, mayroon bang possible na halimbawa, hindi man kay miracle from, parang obviously hindi miracle kay God yun, no? Pero sabi niya, Orthodox kasi siya, nagsisimba daw tuwing linggo, pumupunta ron, no? Ngayon sa simbahan nila. Ngayon, ang inaano ko dyan, ang tinatanong ko, halimbawa, hindi talaga siya, although only God knows, kung hindi siya galing, hindi siya divine talaga dyan, walang divine intervention yan, o hindi siya miracle from God. Ang ang evil spirit ba, mga fallen angels ba, Bro Wendell, kaya nila magbigay ng kapangyarihan sa isang tao na hindi kumain? Do they have their power to do that? To give that power na kaya niyang nagkaanak pa, nakakaluto pa, hardworking pa daw eh. Yun nakakasyak doon na without food. Eh tayo nga, isang araw lang di ka kumain, nangangatog na ano natin eh. Pero siya very strong, nagkaanak pa, at tuloy-tuloy interview for 16 years na walang kain, walang inom. So kung iniisip ko kung walking possession, Bro Wendell, is that possible na ang demonyo ay makakapagbigay ng ganong kapangyarihan? Pwede sa demonyo. Naalala nyo yung matagal lang tinatalakay natin, yung bata, dahil yung mga magulang nakapalit kasi, nakabili sila ng isang napakagandang decoration na parang maskara. No? Di nila alam na yung nabili nila ay consecrated pala sa pagan, sa occultism. Dinala nila yan sa bahay at dinecorate nila sa kanilang kitchen. Nagsimula ang kababalaghan ng yung asawa niya ay nanganak. Nang nanganak ang kanyang asawa, isilang ang isang bata. Mula sa pagsilang, iyak na iyak, di titigil at hindi nagdidi sa mama. Sa loob ng 9 na buwan, walang tigil ang iyak. Muntik na silang magkahiwalay dahil sa bata, sa problema. At kahit ang doktor nagtaka na, bakit nabuhay ang bata 9 na buwan, mulang isilang, di talaga nakapagdidi sa kanyang mama. Dahil iyak na iyak, walang findings. Pero, nang napuntahan sa exorcist, doon nalaman na possess pala. At may Well, kaugnayan sa nabili nila na yung maskara na consecrated sa occultism. Kaya dinideliverance ng exorcist, sinunog yung maskara na nabili, at kahit binuhusan na ng gasolina, ah, di pa rin nasunog. Kaya inexorcise muna ang naturang object hanggang nasunog at na-deliverance ang bata. Doon nila nasaksihan na ang bata ay tumatawa na at sa unang pagkakataon humihingi na ng gatas. Yon. So bali nabigyan siya ng lakas din na dahil doon sa demon possession, no. So ibig sabihin may chance talaga na ang mga evil spirit talaga, so kaya nilang bigyan ng kapangyarihan pala yung tao na
na bigyan ng lakas, no? At kahit hindi kumain ng ganong katagal, no, bro Ayun, Wendell. Oh, meron ngang mga kaso na hindi talaga matatablan kahit Oo nga, oo, barilin. tama. Kahit Oo. barilin. So, may Totoo. mga kasong ganyan, makapagbigay sila ng Anting-anting. ganyang kapangyarihan. Halimbawa, may kaso dito, matagal na 'yon. Aktibo pa ako sa ah, Catholic Media Network. May kaso, no, isang owl daw umano na militar 'yon. Owl. May mga anting-anting at nagwala. May dala siyang itak at pinuntahan ng CVO, yung Civilian Volunteers Organization na miyembro. Isa ang nataga niya, patay. Yung isa sugatan. Pero binaril nila, di talaga natablan. Di natablan. Dahil sa anting-anting. Ngayon, pinuntahan ng barangay kapitan, dala yung kanyang Armalite, binaril din. Sa napakinggan ko, inubos daw ang dalawang magasin, di natablan. Kaya ang kapitan naman ang hinabol ng naturang sundalo, owl na yon na may anting-anting, dala ang itak. Pero yung mga tao na nasa paligid, kumuha ng bato at yon, binato ang naturang tao na nagwala na may dalang itak at natamaan ang ulo, yun ang dahilan na namatay siya. Imagine, hindi namatay sa Sa bala, baril. pero sa bato namatay sa... ganyan talaga ka katuso ang demonyo. No? Ipakita na may kapangyarihan, pero mag-ingat. Delikado pala. Later on, yun ang nandun ang kabayaran nun. Okay. So, Bro Jando, si Bro last comment ni Bro Romer, Bro Jando. Paano naman, Brother Romer? Okay, bro. So, sa pagkaganon, yung posible yan, bro, yung spirit of divination, baka may third eye din niya, yung spirit, yung psychic ability niya. Kasi pinadaan sa panaginip eh. Kapag kapag open yung mga psychic ability ng mga pasyente, nagagawa nila yung mga bagay na pangkaraniwan. Kaya nga yung sabi ni Bro Wendell na mayroong isang blessed, yun po, posible man yun. Ano man yun, milagro man yan. Ginagaya kasi ng demonyo. Kaya nga ginagaya ng demonyo yung mga milagro ng simbahan para ma-deceive yung tao. Hindi natin alam doon sa kanya kapag ma-diagnose yan, siguro magre-react talaga yan eh. Kasi for 16 years, grabe naman, walang kain, walang inom ng tubig. Wala. Ano yan? Wala. Delikado yan. So, kapag ganoon, orthodox sila, hindi din natin alam yung disposisyon ng isang tao din eh. Kapag ganoon yung sitwasyon niya, no? So, mag-ingat po tayo sa mga panaginip, no? Sa lahat ng mga nanonood. Mag-ingat po tayo sa mga panaginip natin. Kasi minsan din ako, biktima din yan eh. Yung mga panaginip na nagkakatotoo. Marami talaga, delikado yan. Akala ko nga noon, yung sabi ng superior namin sa Franciscan, bro, it's a gift. So, develop your gift. Yun lang, sinabi niya. Delegate pa yun ha, ng Franciscan sa Pilipinas. Delegate siya. So, sabi niya, gift yan, brand. So, sa ano namin, sa 30 na batch namin, yung yung open ang third eye, parang yata, 4 o 5. O yung sa batch namin, 5, napare na yung dalawa. Yung isa na-close na, napare nga yung dalawa eh. Tapos yung isa, meron din, nandun pa sa kumbento. So, yung sa akin naman, na open yung third, yung sa postulant pa ako, nung San Franciscan, nangyari po talaga na may nakita talaga ako sa panaginip 2010. Tapos pagka 2019, nangyari po talaga yung panaginip na yon. Kuhang-kuha po talaga kung anong nakita po doon.
Yun talaga ang ginawa ko mismo ha. Ako talaga ang nag-sculptor, yung Stations of the Cross. Nakita ko yan sa panaginip 2010. Ito, ano na lang to, yung parang anong tawag nito, yung testimony. Kasi ang dami ngayon na doon talaga sila nagmamatter sa panaginip nila. Kahit yung mga parit madre natin. O, nadideceive tayo doon sa mismo na panaginip. Kaya nga po, delikado yan. Kasi nung 2010, nakita ko yun sa panaginip. Pagka 2019, nangyari po talaga. Nangyari po talaga. Totoo po talaga. Tinawagan ako ng pare namin. Tapos doon sa mismo na nakita ko na may bundok, may mga stations, tapos may chapel sa pinakatuktok. Yung kapilya doon, yon, yung pabilog. Tapos yung paggawa doon sa kapilya, pabilog talaga lahat. Kapag ipakita ko yung picture, ganun talaga. Tapos meron akong dinala na tao doon sa paniginip 2010, may dinala ako na matanda paakyat papunta sa taas, papunta sa kapilya. Abay pagka 2019, pagka Stations of the Cross, may ginaid talaga ako na matanda papunta sa taas, pababa. Grabe yung talaga, doon ko na-realize talaga yung harassment, grabe yung harassment sa akin. Grabe, nagsipaglabasan yung pag-deliverance ko. Gumagalaw talaga yung tiyan ko na hindi ko mapigilan. Grabe talaga, hindi ko talaga ma-realize na ganun pala, atake na pala yun ng demonyo. Kasi yung both sides ko kasi, mga albularyo. Kaya nga po pala, yun, doon, nagsisimula yung spirit of divination sa panaginip. So sana po, sa mga lahat ng mga nakikinig ngayon, yung mag-ingat po kayo dyan. Kasi nadideceive tayo niyan. Akala natin, yung mga clairvoyance na yan, nasa CCC yan na about sa clairvoyance, yung sa third eye. Kaya nga po, nung 2011, panaginip lang yun ha, simpleng panaginip. Novice din ako, Franciscan. Doon ako sa Bicol nag-aral ng seminaryo. Tapos doon nagsimula yung Spirit of Divination. Pagdating ko sa novitiate, grabe yung nakita ko naman na nasipagsabog yung mga nuclear plant. Pagka kinabukasan, nag-tsunami yung Japan. Grabe yun. So ganun po mga kapatid. Huwag po tayo, kasi ang mga simple na Katoliko din, doon din nagmamatter yung sa mga panaginip gumagawa ng kapilya. Okay? Dumikit si Buddy Romer. Okay, so meron pa lang may taga Bukidnon dito gustong magtanong. Before ko ibigay ito sa WhatsApp natin, may tanong siya about sa nangyari kanina kasi mayroon kulong possession nangyari sa kanilang paralan. Tawagan Ay, mo bro. muna. Nagtanong sa akin bro, yan din. Pumasok sila, tumawag sa akin eh. Tapos, humihingi ng number mo, baka hindi ito. Humingi ng number mo eh. Nagbigay na ako, kaya nga sabi ko sa kanila kapag ito ipaabot ko sa kanila. Kapag emergency po, wala po talaga emergency sa yung sa exorcism and deliverance. Kasi ang dami na, dinala na nila sa sa simbahan. Hindi naman ako nataranta kasi ganyan naman talaga ang nangyayari kasi pinapaduguan yung nila, yung paaralan nila. Nire-ritualan kasi bro. Kasi tumawag yung teacher, dami na lang, nagkakagulo na sila eh. 5 ang napossess, merong protestante. Sabi niya, bro, pumunta ka dito kagad. Sabi ko, hindi ko na mayan jurisdiction. Kakausapin ko po bro, yung obispo ngayong February 11, kasi piyesta ng Lourdes. So kilala ako ng isang pare doon sa Philips na ako sabi niya, ikaw ang aming gawing sculptor ng diocese bro. Yung sabi niya, yung pare dito, pakilala ko ng obispo. So pagkakataon na din yan bro na ma-introduce natin yung exorcism. Baka kasi kung ayaw nila, wala tayong magawa. Mahirap kasi pasukin dito eh. Kaya nga po. Meron nga siyang gusto itanong eh. So, pakinggan natin kung anong tanong niya.
Wait lang ha, tawagan na. Sige, paano bro? Tawagan mo bro. Oh, para alam yung tanong niya. Oh, Wait in-explain ko lang. na kanina bro. Tumawag sila eh. Oo. Bisaya to eh. Hindi ko lang naman itong Tagalog. Wait. Oh, wait lang po, te. Wait lang po, te, ha? Ay, wait lang. Mukhang mali yun na napindot ko. Doon sa WhatsApp, wait lang po muna. Saglit lang po, ha? Wait lang. Ay, nako. Wala rin. Sige, ati mo na pagbigyan mo na yun nasa WhatsApp natin. Hello, good evening. Hello, bro. Brother Angel. Pakisagot, Brother Angel. Wala akong narinig, bro. Wala ka narinig? Wait lang muna, ha? Share audio muna ako. Okay, pakiulit yung tanong po. Pakiulit. Kuan bro kanang makasimba ba kami og sa lain nga sekta kay ang among ginalayi kuan man kanang lain man og relihiyon magkasala ba mi ana bro? Brother Angel, ang tanong niya, Brother Angel, pwede ba raw silang magsimba sa simbahan ng ibang sekta kasi yung asawa ng kanyang anak ay taga-ibang sekta? Ang tanong niya, magkakasala ba sila pag sila ay magsimba sa simbahan ng asawa ng anak niya na protestante? Okay, napakaganda ng tanong, no? Ang turo po ng simbahan diyan, tayo po lagi ay welcome naman yung tinatawag natin na ecumenism, no? Tayo po ay always welcome na pumunta lang diyan, no? Pero ang problema nga diyan, ina-avoid nga ng yung basta't ganun lang, pero yung mga rituals nila, wag natin gayahin at lalo na yung mga teachings nila against the Catholic Church, no? Mas maganda, no? At ang walang pinakamaganda po is umiwas na lang diyan dahil napakadelikado niyan dahil pwede tayong maano diyan, no? Pwede tayong makontaminate nga, sabi nga, no, doon sa mga turo nila, baka mabudol-budol pa tayo, ma-scam pa tayo doon sa mga turo nila, makuha pa nila tayo. So, even sa Bible po pinaganuhan po 'yan, no? Pinagbawal na po 'yan, no? Ikalawang sulat nga po, ikalawang ano nga po, no? Ikalawang Juan nga, bro Jando, Gis 11. Ikalawang Juan, chapter 1 verse 10. Bawal talaga 'yan, pero the spirit of the ecumenism, nire-respeto yung mga ano natin. Pero biblically bawal talaga po 'yan. Ikalawang 1 nga bro diyan 10. Chapter 1 verse Okay, 10 or ikalawang 11. Juan, versikulo Chap- 10 hanggang 11, ito sabi, kung Mm, may dumarating man sa inyo na iba ang ipinangangaral tungkol kay Kristo, huwag niyo siyang mm, tanggapin sa inyong tahanan, ni mm. huwag niyo siyang batiin ng may pagpapala. Sapagkat ang sino mang bumati sa kanya ng ganoon ay nakikibahagi sa masasama niyang gawain. So ang ano rito, ang sabi niya rito, wag nang batiin kapag may dumating sa bahay ninyo na ibang turo. Ngayon, ang ginawa niyo po, pumupunta pa kayo doon. Ayan, biblical po 'yan, ha. Ayan, no, ang mangyayari dito, sino mang ulitin natin sa Jess, bro Jando, napakalinaw po niyan. Yan sa gist natin, ayan, basahin na po natin, no, kung may dumating man sa inyo na ibang ipinangangaral tungkol sa Kristo, dumating sa inyo, sabi niya ganun diyan, no? Ang ayun, nag-feedback yata. So, ang pinagbabawal noon pa dahil nga napakadelikado niyan. Napakadelikado po dahil alam po natin even sa Second Corinthians nga bro Jando, tingnan natin sa Second Corinthians chapter 11. Ikalawang Korinto chapter 11 verse 3 nga bro Jando. 3 to Pero 5. nag-aalala ako na baka malinlang kayo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas.
at mawala ang inyong taus-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating dyan na nangangaral ng ibang Hesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga nagsasabi riyan na magaling daw sila ng mga apostol. So sa 4 diyan, ang sabi diyon kasi maraming magtuturong ibang Jesus. Ibang Jesus kaysa sa aming pinangaral sa inyo. Ang Jesus sa kanila, bro, no? Ang Jesus sa kanila unang-una, hindi ang Jesus sa kanila hindi nagtuturo nun dun sa banal na Eucharistia. Ang Jesus sa kanila hindi siya nagtatag ng yung kung born again man yan, hindi siya nagtatag ng iglesia. Ang Jesus sa kanila iba. No, kapag ka marinig mo yung nila. So napakadelikado. Magtuturo ng ibang Jesus. Kaya si Apostol Juan, sinabi niya sa ikalawang Juan, chapter 1, verse 10 to 11, huwag niyong tanggapin. But with the spirit of ecumenism, minsan inaano yan, okay lang yan, lalo na kung ikaw ay alam mo naman, nakikisama ka lang for social obligation natin, kailangan pumunta ron. Pero kung talagang pupunta ka lang doon at magsimba ka at lalo na pinalitan mo ang holiday of obligation mo bilang Katoliko kapatid, kasalanan 'yon. Ngayon kung ano mo naman yung holiday obligation mo every Sunday, nakapunta ka sa simbahan, nakapagsimba ka, tapos pumunta ka lang doon, nakinig ka lang at alam mo naman yung katotohanan, wala pong kasalanan doon kapatid. Pero biblically, wag, sabi doon, no? Wag mong tanggapin ang sino mang magtuturo ng ibang turo, ibang Jesus. Kasi delikado nga naman 'yon, kapatid. Mas maganda wag na lang, kapatid, para masigurado tayo, no? Ang siguraduhin niyo Brother Angel, yes. Sige, bro. dagdagan ko lang, kahit na makinig lang, hindi talaga pwede yan. Mm, Hindi talaga pwede. mm. Kahit makinig, yung sinasabing social obligation, sa mga service yun, like may namatay, pwede kang pumunta. Dahil kamag-anak mo yung namatay. At hindi mo lang pwedeng sabayan yung mga rituals nila. Andun ka lang Yes, para bawal sa 'yon, bawal. presence mo lang. Pero pagdating sa pagsimba, hindi talaga pwede kahit makinig, hindi po pwede yan. Huwag na Yan ang, kamo, para yan ang sigurado. sinabi ni Bishop Moro sa kanyang aklat. Knowingly or unknowingly, kapag nagsimba ka sa ibang simbahan, knowingly or unknowingly, alam mo man o hindi mo alam na kasalanan yan, nagkakasala ka. Anong kasalanan yan? Sin against the Catholic faith. Yan ang sabi ni Bishop Taramoro. Kaya wag talaga, kahit pa na makinig lang, hindi talaga po pwede. Baka biglang Pwede ka lang ma-scam, makinig baka dyan kung ano. ma-scam ka kamo. Ang pwede mo lang anuhin dyan yung mga services, kasi may namatay na kamag-anak mo na taga-ibang relihiyon, pwede ka pumunta doon, makinig ka, pwede makidalamhati ka. Kahit sa kasal, ganun, basta bisita Kasal, ka yun lang. nga, social obligation nga, yun ang tinasabi ni Brother Agent na Social social obligation. obligation. Pwede yan Pero naman kapag ganun lang. pag-worship na, tapos kahit sabihin mo lang na makinig ka lang doon, hindi po pwede yun, kasalanan yun. Kaya nga in the Kasalanan, beginning, sin na against the yun. Catholic faith yun. In the beginning, bawal na talaga yun. Kaya wag niyong tanggapin. Mas maganda wag na lang, kapatid. Siguro nag-aalala mag-ano lang, nakikisama si brother. Wag na lang po para sigurado tayo, kapatid. Wala kang ibang maririnig doon, puro paninira. Pag nalaman nilang Katoliko ka, naku, puro atake maririnig mo. Wag na lang at baka magkasala ka pa din. Tama naman. Baka masigurado tayo doon sa talata ni Apostol Juan at si Apostol Pablo na magtuturo yun ng ibang Jesus. Baka malason pa yan natin. Wag na lang po. Okay. Maraming salamat po, Bro Angel, Bro John Ray, Bro Jando, Bro Wendell. Maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you sa iyo, bro. Salamat sa pagtawag mo. And then, move naman ako ngayon sa isa. Yung taga Bukidnon naman yung aking balikan. No? Wait lang Yung ha. yung ba may possess, bro? Oo. Matanong kasi siya eh. Pagbigyan ko muna to. Hello? Bro. Hello, bro. Good evening, bro. Ay, hello bro.
Nanood ako sa inyo ron, bro. Okay. Ano nga yung gusto mong itanong kay Brother Romer, bro? Ah, yung kuan bro ba? Kanina sa paaralan, morning, so nawala na yung napusis. Ang yung nadatnan ko lang doon nung isa, malakas pa siya. Pero nung ginamitan ko nung exercise water, umina siya. So yung nakakita doon ng mga bata, may mga parent niya, sinabihan ko na nang hindi ito albularyo ha, hindi ito galing sa akin kundi galing ito sa simbahan. So kapangyarihan ito galing sa Panginoon. So nung umalis na ako, pero before ako pumunta doon sa may napusis, nag-ask ako ng permission, nag-ask ako ng authority sa principal kasi SDA siya. Yung principal, SDA. SDA. So, inauthorize naman niya ako, bro. So, kaya ako pumunta doon sa yung mga naposes. Yung dalawa na napuntahan ko, wala na, na-liberate na, mukhang, wala na hina-hina na sila, bro. Ganyan pala sila, bro, no? Manghina talaga sila. So anong ginawa ng principal doon? Hindi ba tumawag ng mga Seventh-day Adventist para magsagawa ng healing and deliverance? May narinig ako na teacher na may pastor ng born again na nag-pray over doon. So ano nangyari? Then wala, ganun pa rin ang mga bata. So nung umuwi na lahat yung mga bata kasi mukhang wala nang umatake sa kanila, so ako umuwi na rin ako kasi tanghali na. Doon pag kahapon mga alas 3, tumawag yung mga teacher kasi dinala yung mga bata doon sa simbahan kasi nandun ang 5 mga bata na possessed. So doon nag-ask ang principal na, sir, pwede puntahan mo doon kasi kawawa daw yung mga bata kasi possessed na talaga sila. So nakita ko ron silang 5, yung isa na naman kung sa Bisaya pa balhin-balhin, bro ba? So ginamitan ko ulit yung mga sacramental. So talagang nagre-react sila sa holy water, bro, exercise water. Then ginamitan ng oil, then yung salt. So mga more than hour, bro, na pagtanto ko na yung isip ko yung sinabi bitaw ninyo na kapag may possess sa paaralan, layo sila pala. And then pag napansin ko, bro, maraming mga tao doon, bro. Okay lang ba yun? Maraming tao doon? Okay, Brother Romer, pakisagot. Bro Jando, ito, tumawag yung teacher. So sabi ko, bro, liminister ba? Liminister ka ba po? Hindi bro. Nagpa-practice lang po ng cares, bro. Kaya nga yung liminister doon, bro, humingi ako ng authority sa inyo. Okay lang ba sa inyo na mag-sprinkle ako ng holy water? Humingi talaga ako ng authorization nila. Pero kasi nagano kayo sa Kura-Paroko ninyo? Alam ng Kura-Paroko? Hindi naman yan Kura-Paroko yung liminister. Wala po ang Kura-Paroko namin, bro, kasi mayroon silang outing. Mayroon silang recollection ba yun? Wala, bro. Kaya nga, bro, tumawag yung teacher sa akin kanina, mga bandang alas 5. Ikaw pala yun to. Kaya nga sabi ko, kapag ganyan, bigyan mo lang na exorcism water tsaka oil. Yes, bro. Yes, bro. Pero Okay. yung ng prayer of deliverance. Kasi hindi pwede yun, bro. Tsaka huwag din kayong manghingi ng authority doon sa minister. Unahin nyo talaga yung Kura-Paroko. Kahit na busy pa yan, nasa outing pa yan, kung hindi magsalita, magdasal lang kayo ng rosaryo. Yun ang pinaka-importante. Sabi ng teacher kanina na
Sabi niya, bro, pumunta ka dito. Sabi ko, kahit Mm. na 50 pang poses dyan, kapag ayaw ng pumaparo ko, ayaw ko talaga. Kasi hindi ko naman yan, hindi ko naman yan trabaho naman yan ang puro ko doon. Kasi wala tayo sa lampas na tayo sa jurisdiction po natin, nasa Manolo lang po ako. Ang ano po talaga, yung jurisdiction ko talaga, Manolo lang, Manolo Frontage. Pero kapag lumampas ng Malay-Balay, wala na. Kahit na 50 pa yan bro, ako hindi talaga kumangahas. Kasi kaya nga, ang daming mga team na baguhan pa, para mga ghost hunter. Ano ibig sabihin? Naghahanap ng demonyo kasi gusto palayasin. Kahit na mga balitik, pa ng mga exorcism oil. Kasi empower na empower eh. Hindi po yan ganon. Hindi po yan ganon kasi delikado po yan. Kasi ang demonyo kasi pagka nag-retaliate yan, tudong-todo yan eh. Hindi mo yan mapapansin una. Pagka naka-penetrate na yan, bagsak ka talaga dyan, delikadong delikado. Kaya nga sa ako, careful na careful po talaga ako dyan. Kaya nga sabi ko sa mga teacher dyan, yung tumawag, sabi ko, ask lang po kayo ng permission doon sa principal ninyo, sa kura-paruko ninyo. Una, kura-paruko. Kung okay siya, walang problema. Pagkasunod, ask kayo ng permiso sa principal. Kasi ako, i-empower natin. Catechism. Sige bro, sabi niya, sige bro. Lahat ng mga teacher, lahat ng mga, sige, sabi ko, sige, lahat ng teacher, hindi lang kayo. Pati na yung mga parents ng mga possessed or kaya lahat ng mga estudyante. Kasi yan ang pinaka-importante. Dito sa Bukidnon, meron nga yung dinala doon sa office. Sabi nga ng demonyo kay Padre Darwin na pumunta naman ako ng obispo. Pumunta naman to ng obispo. Blines lang kami, hindi naman kami pinalayas. So, ngayong February 11, kasi pupunta ako na inimbita ako ng Kuraparuko kasi akong gumawa din ng estatuan nila eh. Sabi niya na i-introduce ako sa obispo kasi maging tagapag-ukit ng diocese. So, walang problema yan. So kapag doon po yung natin, yung gawin natin, in a simple way lang, yung yung pagiging isang sculptor. Are you hungry? Eat Sana rice. makapasok din tayo sa doon sa deliverance. Sana, yan, pagdasal natin, pagdasal din ninyo na sana na kung hayaan niya ako or bibigyan ng permiso na doon lang sa parokya ko, o sa parokya na kung saan ako nabilong, walang problema as long as malapit kasi siya dito sa Manolo Cottage Bukidnon bro, yung obispo natin. Kasi yung retreat center, siya inano niya talaga, yung tinumand niya talaga under obedience talaga yung Kuraparuko na itayo yon. So napagawa na ngayon. Meron siyang isang kwarto doon. Malapit kasi yung puso niya doon dito sa atin na sa parokya dito sa Manolo. So sana ngayong February 11, kung masingit ko naman to, hindi naman ako mangahas ng basta isingit ko lang yan. Kapag okay naman siya, yan, praise the Lord talaga. Pagka patatahimikin ako dito, wala akong magawa. Pero hindi ako tatahimik sa punto por punto. Ang ano ko lang, na-empower yung mga tao, yung mga teacher na yan, kasi sila talaga yung nasa battlefield, yung sa mga students. Kung saan yung mga paaralan natin dito ay pinapaduguan, nire-ritualan ng mga nitibo. So yan po, delikado. Isang entry point. Sabi ko, yung mga yung hindi naman yan nawawala bro, yung sabi mo liberated, hindi yan liberated. Kasi yung demonyo kasi tumahimik lang yan eh. Sila, paypay sila, pero hindi yan liberated bro. So ang i-process niyan, ang pamilya, sabi ko nga doon sa teacher, yung pamilya, pinakauna talaga, na sentro talaga dito. Kasi yung reflection natin kanina, yung pamilya, yung pinakaunahin talaga. Bakit na-possess yung mga bata? Dahil po yan sa kagagawa ng pamilya. Anong mga entry points nila? Nasa kanila kung ano. So may 4 tayong mga doorways dyan. So kapag meron yan, so doon, nakapasok ang demonyo doon sa mga anak nila. So yan po, i-process natin. Tapos yung tama, bibigay ka ng exorcism oil, pero wag talaga na bro ha, mag-ingat ka talaga kasi sa simpleng pagbigay mo ng exorcism oil, kapag meron kang doorway, merong
openings, ikaw talaga ang i-retaliate. So mag-ingat ka talaga. Kasi mismo nga ako nga, hindi nga ako nagkukumpiyansa bro. Kasi alam ko Bro, na yung style nila. bro, yun lang ang kinatatakutan ko, baka ma-retaliate ako. Kaya nga, yung pagpahid ng oil, bro, pagpahid ng oil, yung mother or father ang pinapahid ko, bro. Binigyan ko lang sila, sino bang mama rito, sino bang papa niya. Tama yun. Oh, Tama yun. Tapos, ang ano lang gagawin ninyo, lagyan ng exorcism salt yung room kung saan sila napaaralan, ng mga corner. Tapos, i-separate sila kung sino ang una at panghuli. Yun, magdasal kayo ng rosaryo. Buong ano yan, yung 5 na yan, meron niya mga teacher na magdadasal. Pero si Tuit na dapat na walang makapasok na walang kumpisal. Kasi yung mga walang kumpisal talaga, doon kumukuha yung demonyo ng lakas doon sa kanila. So kahit na anong rosaryo mo, tapos wala namang kumpisal yung nandun, magwa-wild lang yan. So kailangan talaga yung kumpisal. Ang pinaka-importante po Kaya pala malakas siya kanina, bro. Malakas sila kanina. Kaya nga, yun ang sabi ko na kapag maraming tao nagpapakitang gilas yung mga demonyo at doon kumukuha ng lakas yung demonyo doon sa mga tao ng kumpisal. So, kung maigi naman, dapat naman na walang tao talaga, ilagay mo sa room, 2-3 na nandoon, magro-rosaryo, yung mga nasa state of grace. So, kung wala sa state of grace, tapos nagpunta ka doon, baka yun sila pa ang ma-retaliate. So, delikado po. So, kayo mag-empower sa kura-paruko ninyo. Kasi ako dito, na-empower ko ng kura-paruko namin. Kaya nga binigyan tayo ng letter, naggawa ko ng letter, binigay ko sa kanya, pinirmahan niya. May pirma nga ni Bishop Tobias nung pagbisita niya dito kasi palagi ko yan nakasama doon sa Maynila, doon sa nung Franciscan pa ako. Yung pare namin, canon lawyer, yung pare namin, yung naging superior namin doon sa Lagro, nasa Novaliches na siya ngayon. Siya ang right hand ni Bishop Tobias. Pinirmahan niya yung letter ko ng pagbisita niya dito. So maganda din, sabi niya, anak, tulungan mo lahat ng mga nangangailangan. Brother Romer, Oy, kung sakaling muling umatake sa kanilang eskwelahan, ano ang kailangan niyang gawin? Turuan mo so siya. kapag umatake, bro. Kapag umatake, bigyan mo ng Hingi lang ako ng teacher. Huwag kang manghingi ng bro, huwag kang manghingi ng authority sa ang pinaka-sentro talaga doon yung teacher. Kasi siya ang may authority doon sa sa mga bata, hindi ikaw. So, paano kung wala sa state of grace yung teacher, bro? Ay, bro, kaya nga ang gawin natin, i-empower po natin sila. Kaya nga sabi ko sa kanila na kapag pumunta ako doon, dapat na alam ng kura-paruko. Kasi pagka hindi alam ng kura-paruko, hindi 50 pa yan na pusas ng mga bata, hindi ko talaga pupuntahan yan. Kasi hindi ko naman yan jurisdiction. Oy. Bro, kanang itong bro ba? Kapag hihingi ako ng authorization sa kura-paruko muna, bro, no? Kasi baka bumalik yun, bro ba? Sakto yung sinabi ko, bro, ganito bro. Yan, bro, ha? Ganito yan. Hindi mo yan responsibilidad. Kasi sa kanya yan, bro. Sa kanya yan, hindi ka man part, yun nga, hindi ka part sa team. Kaya nga delikado yung pamilya. Kaya nga ako, ayaw ko talaga kahit na part ako sa team sa Bohol, pero hindi ako team dito. So, hindi ko responsibilidad talaga na mangialam kung saan na parokya. Kasi problema na po yan ng pari doon kasi siyang ama doon eh. Ang sa akin lang, kapag pumunta sila dito sa Manolo, pagka nakapasok sila ng Manolo, responsibilidad ko na yan. Kasi approve ako ng kura-paruko dito. So, pag inatake sila, bro, ipapapunta lang namin dyan, bro. Walang problema yan. Pero pagka nandyan sa inyo, hindi ko na po talaga sa akin. Sige, bro.
wala po talagang yung messianic anong tawag yan, messianic spirit. Hindi po ganon na na-save mo lahat, hindi po. Hindi po ganyan ang exorcism. Kasi bro, yung principal sa akin na sir pahingi ng tulong, puntahan. So, akong sinabihan ko siya na ito lang yung magagawa ko, magbigay ng mga sacramentals kasi yung sacramental binigay ng kasamahan ko galing diyan sa Bohol. So kaya hindi naman ako madamot, i-senior ko na lang sa kanila kanina kasi Mag-share tayo, bro. need talaga. Oo. Mag-share tayo, empower natin. Yung pinaka-assignments mo, paano sila sa punto por punto. Kaya nga sabi ko sa teacher na tumawag, sa punto Yes por bro, punto kayo. sinabihan ko Punto por punto mga kayo teacher mag-live. yung Kasi mga video na katikisim ninyo bro, na-send ko yung kang brother Sherwin, na-share ko yun sa mga advisor. Sinabihan ko na manood. Kasi yun lang bro, yun lang may tulong natin. Wag po tayo na talaga yung parang naawa ka dahil tayo nang maging hero. Oo. Ingat ka bro kasi sa Bisaya pa yayay jud ang demonyo basta mo balos yayay jud. O kaya nga sa akin nga sa amin experience namin yung retaliation bro. Experience namin yan. Kaya nga kapag ayaw mo talaga na yung ma-retaliate ng demonyo, hanggang empowerment lang talaga tayo. Kahit na ako, empowerment ako bro, dito based sa ginawa ko kanina bro, ma-retaliate ko bro. Based sa ginawa ko kanina, ma-retaliate kaya ako? Depende bro, kapag yung gusto mo talaga, yung parang yung hindi naman yan para sa iyo ha. Yung sabihin ko sa iyo, parang ganun sa ibang team ba na atat na magpalayas ng demonyo kaya nga nag-take over. Kaya nga sabi ko sa iyo na kahit na mga punong kahoy na madaanan dahil merong exorcism oil, nilalagyan, kinukrusan, na retaliate. Bro, parang pawala-wala yung signal ko kasi. Bro, ang sinabi ko lang nila kanina bro, yung mga parent, kasi may mic doon kanina sa simbahan. So ginamit ko lang yung mic na sinabihan ko sila na ang makakatulong lang sa inyong mga bata is kayo mga parent o pumunta kayo sa sakramento sa simbahan. Ngayong gabi magrosaryo kayo. So yung cares bro, sinabi ko sa kanila bro. Yun lang bro ang sinabi. Wala akong ginawang prayer sa kanila. Walang ginawa akong prayer sa kanila. Rosaryo lang sana. Sinabihan mo sana na magrosaryo sila. I-separate magrosaryo. Sila dapat, hindi sila mag-hire ng mga tao na mag-pray over sa kanila. Hindi sila, sinabihan ko, kayo mismo mag-rosary. Then, mamayang madaling araw, mayroong misa sa simbahan. Kahit okay lang ba mag-kipi bro? Walang pare kasi kung makakauwi ba kaya yung pare? Ngayon or sa susunod pa na araw, okay lang ba yung KP na maka-attend sila or yung mass talaga? Ang KP kasi bro, KP kung walang pare, kasaulugan sa pulong man sa Bisaya. Pero KP kung may pare, KP kung ang KP talaga kailangan yan kung walang pare, hindi siya hindi talaga siya available kasi ang daming kapilya. So, walang problema doon sa KP kasi inalaw man yan dito ng obispo. O inalaw man ng obispo yan, so problema yan. Pero kapag meron namang simbahan doon sa kabila, isang batuhan mo lang, simbahan na, tapos mag-KP ka pa, ayun, hindi na yun pwede. Dapat doon ka talaga sa pare Senior ako kanina bro, senior ko talaga kanina, doon talaga sa mic na dapat yung mga kasalanan ninyo, ilista na nila lahat kasi ang confession, yung sinabi ni Father, confession talaga, di ba bro, okay ra yun bro, confession talaga yun. Kasi may protestante kasi bro,
Sinabi ng Yung teacher may ko mga sa akin na protestante kasi. protestante. Oo. Willing naman yung pamilya daw na makatikis, sabi niya kung okay yung pura-paroko. Kasi sabi ko naman na magpaalam kayo. Pero pagka ayaw ng pura-paroko, so wala akong magawa. Magbusaryo talaga kayo, yung pinaka-importante. Power ninyong Mahirap talaga, bro, mahirap talaga dito bro kasi yung mga paaralan dito, yun na kasing nakagalingan nila no, magpadugo talaga. Kahit Ano kasi na yan, bro? magpaputol ng Yearly kahoy, kasi yan. magpadugo talaga. Ang Bukidnon kasi bro, ito, pamilya to ng mga nitibo. So, nalagay po dito doon sa nila sa gobyerno na once a year kailangan talaga ng padugo. Oh. Kahit na doon sa mga lime, kung mayroon kang mga Sa Kamulan bro. Kamulan natin. Kaya nga sabi ko na kapag dito sa Bukidnon, wala tayong magagawa kasi yun man talaga ang nila, tradisyon nila na every yearly talaga pinapaduguan lahat ng mga establishmento pati na yung mga daan. So, ang dami nagkaka-infested talaga. Kaya nga kapag may nahaharas, kaya nga dito meron ng mga pasyente na nahaharas. Meron naman isa ni refer galing doon sa office dito, taga Bukidnon din. Kapag kadadaan sila dito na sa papasok na ng Bukidnon, grabe yung nila, grabe yung suffering nila sa ma-absorb nila talaga yung mga demonyo sa sa mga kalsada. Kasi infested grabe yung infestation dito. Kaya simula pa nga sa pagkain, infested na, ano pa kaya doon sa mga establishmento. Kaya nga delikado. Kaya nga more on empowerment, yun ang pinaka-importante. Kasi ako ngayon, sa totoo lang, na by experience talaga dyan sa Office of Exorcism sa Bohol, ang pinaka-importante talaga yung empowerment. Kasi sa empowerment, nawawala ng stronghold yung demonyo. Kasi kapag kadretso tayo deliverance, magre-react lang tao niyan Hindi naman yan aalis kagad yung demonyo kapag diretso man ng deliverance tapos walang katikisim yung pamilya, hindi yan aalis yung demonyo dyan. Experience namin yan. Kaya nga ako, ang dami yung mga baguhan na mga case officer, yung mga deliverance minister, kapag ka may possess, parang quitis papunta ka agad doon. Tapos walang permission sa kaparian, saan bagsak, ospital. Kasi na-retaliate Hindi naman ganoon. Ang po natin is more on processing. Kapag may na-possess, wag tayong mataranta. Kagaya ng sa Valencia. Wow, nakapasok ako ng Quezon dyan sa Bukidnon. Tinawagan ako kasi okay daw yung pare. Okay, bro, punta ka dito kasi okay yung pare, nagwa-wild na. Ay, pagpunta ko doon, alam mo, kalayo-layo ng trinabel ko, galing Manolo, papunta doon, hapon pa. So, 1 o'clock, papunta ako doon, mga 5 na. Tapos, pagdating doon, may pala sa utak. Quezon. May pala siya sa utak kasi kinukuha na niya yung mga hindi blessed na mga sacrament, yung mga religious item. So, siyempre ikaw mismo na hindi mo pa na-diagnose yung sa prayer, akala mo talaga possessed kasi kinuha yung habak. Huwag mong kunin yung habak kasi si kausting yan, yung sabi niya. So, siyempre ikaw na na nagmamasid, akala mo talaga possessed. Kasi yung sa utak at saka sa possession, parang hairlines yan Yan ang boundary. Hairline, yung sa mental at saka yung sa demonic. So, yung kinuha ko yung Santo Niño de la Suerte, wag yung kunin yan kasi kaibigan ko yan. So, magka-conclude ka talaga sa isip mo na possess yata to. Tapos gusto nang umalis doon habang nagkakatigism. So, nung pag-diagnostic prayer, grabing wild. Nagwa-wild talaga. Nagsipa, yung mga ganyan. Ayaw pagbuka yung bibig. Para talagang possess. Tinanggal yung jacket kasi galing sa albularyo. Sabi ko, wala pang 15 minutes. Sabi ko, kapag ganito, hindi naman naiinitan ng exorcism oil at saka water. Sabi ko, ipa-check up nyo na to.
pinuntahan ng pare, sabi ko, Father, pa-check up ko pa rin, mag-process. O, ayun, dinala, sabi ko, tawag na kayo ng rescue. Pinapuntahan ng rescue, dinala sa ospital. O, ganyan bro, hindi din natin matutumbok kasi minsan yung iba dahil sa fear, kaya kapag ka may naposes doon sa paaralan, dahil sa takot, napuposes din. So, ganun bro, kailangan natin i-process yung kailangan. Kaya nga ako, careful ako dito. Hindi ako kagaya ng iba na diretso sirit, parang quitis na punta kagad, deliverance kagad doon. Hindi. I-process natin bro kasi yun ang pinaka-importante ngayon More on empowerment, catechism kasi nawawala ng stronghold yung demonyo doon pa lang. So, yun bro. Okay, bro. Bro, manghingi ako ng number mo, bro, para may contact ako sa iyo lagi pag may Ano na lang, emergency bro? or Sa Facebook na lang bro kasi kapag dito ka sa Bukidnon, yung mga message natin doon pa sa puno kahoy yan nasa sablay. Wala talagang punta sa Facebook, bro. yung Romer Ablong Gutwal. Ano mo na lang. Mga Romer. Romer ROMMER tapos Ablong tapos Gutwal GUTUAL. Yun lang. Romer Ablong, ano? Ablong. Tapos Gutwal. Ablong? Gutwal. Gutwal? Gutwal. GUTUAL. Gutwal. Romer Gutwal. Okay. So yun lang bro. Okay bro. Thank you bro. May dito lang yung contact lang ako sa iyo bro. May logo yan dito sa amin sa dibdib. Bro. Thank you bro. Sige, God bless. Tama to, bro. Brother Dando. Thank you sa punto por punto. Salamat po. Bro, Jando? Bro Angel? Yes bro. Bro Jando, nasan ka na? Baka nagano di Divine. Ayan, may yata, may isa pang, may last, Christina. Magtatanong yata live. Isa lang Zoom, bro. Bro Jando. Busy talaga siguro, bro. Christina, okay po. Napapatulog ng bata yan, Boy Angel. Sigurado yan. Ask to unmute. Sister Christina? Hello? Ayan, sige po. Hello? Good evening po, bro. Pulis ka po, sister? Hindi po. Hindi po. May tanong lang. Yung ano mo kasi parang pulis. Hindi, naka-jacket lang ako. Jacket pala yan. Sige. May tanong lang po ako, bro. Nagtanong ako nung January 10 siguro to. Nagtanong ako na mayroon bang confirmation ng bata pa? Hello? Sige, yes, sige, po, tuloy lang sister. po. Okay. Nagtanong ako pa ba? Sabi mo walang confirmation ng bata pa. Ako nakakuha kasi ako ng certificate confirmation. Nakumpirmahan ako nung January 23, 1981. Yeah. Ihap, ang tawag mo? Anong Tagalog yung inihap ko na? 9 months ako noon. Kasi anong tawag ito? Ipakita mo Binilang mo yung tao, 9 months ka nung confirm kasi natao ako April 18, 1980 at bininyagan ako na May 11, 1980. Na-confirm ako January 23, 1981.
Hello, bro? Angel. Okay, Kami kahit lahat ba? i-search, kahit Kami i-search lahat. mo ngayon, sister, ngayon din sa Catholic.com, Catholic Answers, what is the right age for a person to be confirmed? Walang isasagot diyan kundi yung tinatawag na age of reason, yung alam mo na dapat, no? Alam mo na naiintindihan mo na, no? Yung kung ano ba yung kasalanan o hindi, kakatechize ka. Paano kayo kakatechize kung 9 months ka pa lang? No? So, Sabi kasi, kaya nga. So, Sister, hindi na... Brother Angel. Yes, ay bro. Sister, ano gagawin ko, bro? yung confirmation mo, sister, saan mo nakuha? Sa katedral. Cathedral. So, Sa Cebu po, sa Cebu. authentic yan. Authentic yan. Pag cathedral Oh. talaga. So, Ano, ganito, bro? may narinig, bro, may narinig ako dati daw, kasi yung catechism na sinasabi ni Brother Angel, 1985 lang yan na promulgate ni Pope John Paul II. So may mga matatanda na nagsabi, dati daw, pinapahintulutan ang confirmation together sa pagbinyag or sa mga bata. Meron daw ganon. At yan ang hindi ko pa ma-confirm kung totoo ba talaga na nagkakaroon ng ganyan nung unang panahon. Kasi sa Catechism, 1985 Catechism, yung sinasabi ni Brother Angel, hindi talaga pwede na yung bata na i-confirm. Kasi kinakailangan pa ng faith, kinakailangan pa ng creed na yun talagang pananampalatayaan niya, yung Catholic faith, bago siya konfirmahan. Dapat naunawaan niya yung faith niya. Kasi Diba, lahat kami. 1981 ka? Oo, 1981 po. So, posible yan. Ang ganito na lang ang gawin mo. Kami lahat, kaming mga kapatid. Meron din kapatid ko nga, nagkasal sila, napakasal sila kanang, napakonfirma, gani, balik, bro. Ay, walang confirmation again. Walang reconfirmation. Ang sakramento, sister, isang beses lang yan. Ang binyag, confirmation, at sila kasal. Reconfirmation, wala mang reconfirmation kapag nakumpirmahan ka na hindi ka nakumpirmahan uli. Sabi daw nila, hindi kasi hindi nila kinuha. Ako bago lang ito ako kinuha kasi hindi yan pwede, sister. Hindi yan pwede. Ang simbahan hindi ang simbahan na hunghang na hindi alam ang mga bagay na yan. Unless ma-prove ng simbahan na hindi talaga kumpirmado, kukumpirmahan ka. Pero pag nakumpirmahan ka, hindi pwede i-reconfirm ka ng simbahan. Kasi Bro, baka kinuha na sila ng requirements, wala siguro sila makuha na confirmation certificate, tama? Oh, hindi nila kinuha. Hindi kinuha o wala? Hindi pa sinubukan. Sinubukan na kinuha. Hindi nga, sister. Hindi, ganito yan, sister. Wag nating gawing ang simbahan batanga. Wag nating gawing tanga ang simbahan na basta na lang mag-confirm na hindi sigurado. Walang ganun. Kasi isang beses lang yan. Isang beses lang yan. Walang reconfirmation sa simbahan. Walang reconfirmation. Walang rebaptism. Ano rin yun, bro? Kasalanan ba rin yun, bro? May kasalanan ba sila? Dalawa sila magkakapatid ko. Hindi. Ang natin muna dito, ang i-resolve natin, yung sinasabi mo na reconfirmation. Walang ganun. Yun lang muna. Kung kasalanan man yan o hindi, mamaya na yan. Siguraduhin muna natin yung concern mo na reconfirmahan ba or confirmation lang yun. Kasi imposible yan mag-reconfirm ang simbahan. Ang sabi mo kasi ganito, na reconfirmationan. Ibig sabihin, alam ng simbahan na kumpirmado na, kinumpirmahan lang uli. Mali yun. Walang ganun turo ang simbahan. Walang reconfirmation. Hindi na kasi kinuha eh. Ako kinuha ko. Ako kasi bro, nung ikasal ako, sinabihan ako ng mama ko, kasi ang mama ko walang grado, hindi niya alam. Ganito kasi yan, sister, hindi magkakasal ang pare kapag walang dokumento ng confirmation. Walang kasal na mangyayari kapag walang dokumento ng confirmation. Ako bro, lang ako kanang joint affidavit at pinakuha ng abogado. Yun lang.
Yan yun. Kasi tinanong kasi ng mama ko na nakumpirmahan ba ako? Sabi ng mama ko, nakumpirmahan niya. Ang sino ang sponsor ko? Oh, ito nga tama, Romana Tapdasan. Hindi valid yung sabi lang ni mama. Dokumento sa document yan, ano ba? Wag natin gawing dokumento ang sinabi ni mama. Hindi ganoon ang simbahan. Ako nga dito, hindi nga ako makasal-kasal muntikan, gawa ng hindi pumayag ang pari sa amin na magbigay ng authority eh. Pumayag siya, verbal lang. Ayaw niya makipag-usap sa pari dito. Ni halos hindi nga ako makasal eh. Yun ba kanyang sinabi lang ni mama na nakumpirma? Hindi ganun, document sa document yan. Ngayon ko lang ito Kasi nakuha. Pag may dokumento ka, no say ng simbahan dyan. Ngayon ko lang ito nakuha, January 9. Kasi naman, narinig ko kasi ni Father nga, may confirmation ba? Ibig sabihin, nakumpirmahan ka talaga. Walang problema Oo. yung sa'yo. Ang problema dyan, yung mga kapatid mo, bakit may reconfirmation? Brother Angel, anong tingin mo dyan? Hindi, yung kung baka sabi niya na reconfirmation pero wala talaga yung sis, no? Ang iniisip ko, saan galing ang salita mong reconfirmation, sister? Bago pa lang kasi kinasalang kapatid ko, yung dalawa, yung isa yung isang taon. At ang isa na naman, ngayon lang. Sabi ko sa kanila, sabi ni mama na konfirmahan kami. Sabi nila, wala daw, hindi na kinuha, hindi na pinupuntahan. Sabi ko, kuya, may kuan tayo. Meron akong confirmation. So, nakumpirmahan na tayo. Hindi naman ibig sabihin, sister, na kumpirmado na rin mga kapatid mo. Paano pag hindi kinumpirmahan yun? Hindi nga, verbal. Huwag natin gawing valid ang verbal. Document sa document talaga yan. Hindi porket nakita mo yung sayo na nakumpirmahan ka, pati na rin yung mga kapatid mo. Hindi ganun, baka ikaw lang yung kinumpirmahan, yung mga kapatid mo hindi. At meron din po, bro. Meron din sila. Meron din sila. Kung meron sila, bakit ni-reconfirm ng pare? Yun ang problema dyan. Hindi. Yung dalawa na reconfirm po, hindi nila kinuha ang confirmation nila. Sabi na nila. Sister, hindi nga. Ganito, no? Papaliwanag ko sa'yo. Hindi nga tanga ang simbahan, hindi tanga ang pare, sister. Wag niyong isipin ba na maniniwala agad ang pare sa inyo dahil sinabi niyo. Hindi ganun. Kahit pa hindi nila kinuha, ang pare hindi yan basta-basta magre-reconfirm na sinasabi mo kung walang dokumento. Hindi, at ang pare hindi yan magre-reconfirm kung meron na. Hindi yan valid. Sabihin mo, hindi kasi nila kinuha. Kahit pa hindi kinuha, hindi kayo kukumpirmahan ng pare kapag hindi niyo aasikasuhin yan. Ganun yan, sister. Ang simbahan ng mga pare hindi tanga na basta lang magko-confirm kasi sinabi mo. Hindi ganun. Hindi tanga ang simbahan, sister. Yan lang ang para malinaw mo na hindi kasi nila kinuha. So what kung hindi nyo kinuha? Kukumpirmahan kayo ng pare dahil hindi nyo kinuha. Hindi, walang ganun. Sabi ko nga, ako nga, muntikan akong hindi makasal dahil hindi lang pumayag yung pare sa amin na makipag-usap sa pare namin. Nagbigay na ng authority yung pare namin, pero ayaw niya makipag-usap. Ang gusto ng pare dito, talagang yung pare ang magsabi, hindi ang sekretary lang. Yun ang gusto ng pare dito. Kaso yung pare naman namin, napaka-killjoy, ayaw doon na hindi ko alam bakit ayaw niya. Sabi ng pare namin dito, hanggat hindi ko siya makakausap, hanggat hindi ko ma-confirm na siya talaga nagsabi, hindi mo nakita yung kakasal. Ganyan ka ang simbahan, sister. Wag nating gawing tanga ang mga pare na dahil hindi na kinuha, kaya nire-confirmahan. Ano yun? Agad-agad? Walang ganun, sister. Wala. Okay, so at the end po, may nakuha na kayong mga na mga confirmation certificates sa simbahan? Nakuha na po, bro. Okay, nakuha so ko na. Yun nga pinagtataka namin, bakit 9 months? Baka siguro may mga batas noon na mga lumang batas na
na pwedeng konfirmahan, but talaga Ang ang bata. pinaka-confirmation kasi talaga niya, requirements ng confirm. Kaya compile no, to confirm. Pag sinabing confirmation, to confirm na, okay, ito kino-confirm na alam na yung pananampalataya niya. Mm-mm. Confirm nga eh. From the word confirm, kung paano ka mako-confirm kung 9 months ka pa lang. Kaya nga, John Sanggol, baptism pa lang yon. Kaya nga, ngayon, pinagtataka namin yan ni Bro Jun kasi kaya nga, yung word na confirm, to confirm na ikaw, kino-confirm mo na nananampalataya ka na sa simbahan. So, ko-confirm ka na. At actually, mauuna pa nga yung ano dyan, yung First Communion, no? So, ang confirmation at least mga 7, 8 to 9, o yung ba, 10 9. years old. Iba-ibang, sa iba't ibang bansa, 9 to iba't 12. ibang iba't ibang bansa, iba't ibang requirements. But at least more than 7 to 8 years. O yung iba 9, 10, yung iba 12 bago ma-confirm. Bakit? Ikakatechize yan. May confirm nga eh. So mag-profess na ng faith yon. Ikaw ba'y sumasampalataya sa simbahan? Ganito, ganito. May apostle creed tayo, papadasal. Ngayon, ang tanong mo kasi, may nakuha akong confirmation na nakumpilan ako 9 months. So medyo may questionable yan. Maybe it's much better, kapatid, kung talagang confirmation yan, i-confirm mo muna sa pari mo o kung saan kayo galing. Bakit po kami nakumpilmahan ng 9 months? Itanong mo para sigurado, ayaw naman nating okay yan kasi noon ganyan ang batas. Mahirap din 'yon. Baka may typical error lang yan or something, baka baptism yan. Nagkamali, naglagay ng confirmation, but yung confirmation from the word confirmation, Meron kailangan naman dito po. Mayroon confirmation talaga. Meron po din ako ng baptismal certificate. Kinuha ko rin ito. Bago lang din Kailan po. yung ang binyag nyo po? Kailan? Ilang buwan? May 11, 1980 po. Ilang buwan ka dyan? Siguro isang buwan. Malapit Isang isang buwan. Siguro buwan. April 18 ako natao. Tapos Pinanganak. yung pinanganak. confirmation mo na kinompute mo after 9 months lang, nakumpilang ka na? Parang ganon? Oh. Parang 9 January months after yata, Bro Angel. 9 months after. January 23, 1981 ako kinumpilan. Paano ka nga i-confirm, no? Dahil confirm nga yun eh. Pag sila confirm, that means you accepted the church and you have the knowledge. You have the tinatawag na age of reason. And maybe as your malapit ka ba sa simbahan nyo, kapatid? O malayo yung pinagpunanan? Brother Angel. Bro. Di ba dati may nagtanong dito about sa confirmation din na nasa Amerika yata yun sila na si Tatay Mario may yata yun? Si Bro Mario na sabi niya sa panahon daw nila mayroon daw confirmation na mga bata pa. Yan ang hindi ko ma-confirm kung totoo. Kasi yung confirmation salita kasi to confirm yun eh. Kaya ang confirmation, you are confirmed, you are on the age of reason. Yung 9 months mo lang, hindi ka pa makakasagot niyan. Pagka tinanong ka ng pare, yes, kaya nga yung word eh. At ang simbahan, even saan mo i-search yan, what's the meaning of confirmation, what age, the right reason, or the age of reason to confirm. Sasagot talaga sa iyo ang internet, walang ibang sagot yan, kundi at least between 7 to 60, yung iba to 14 years old, in between. Kasi age of reason ang tawag doon. Ngayon, para ma-confirm mo kung totoo kayong nakumpilan, medyo nagdududa ka nga dyan, kami rin duda din, i-confirm mo doon sa pinagkuhanan mo, sister. Sa katedral po, Yes sa po, katedral at i-confirm mo, bakit po, di po ba ang confirmation age of reason kamo? Yung iba po, 7, 8, 9, 10, di po ba ganun ang kumpilan ngayon? Bakit po kaya 9 months na kumpilan ako? Yes, para masigurado tayo. Kasi baka hindi pa kayo nakumpilan, baka medyo, baka binigyan lang kayo yan para lang sa requirements, di ba? Ganun. Gusto niyong requirements, so sige, baka gumawa na lang yan. 9 months, nakumpilang kayo. Walang alam yung nasa opisina, yung age of reason. O baka binigyan lang yan ka. Yes, baka hindi yan ang totoo. Baka hindi pa kayo nakumpilan. So malalaman nyo ngayon sa katedral na pinuntahan nyo, totoo po ba to na after 9 months pwede na pakumpilan ng bata? Ay nako, sisiguraduhin ko sa'yo. Baka
binigay lang yan para lang for the legal purpose lang, but not the real record. So, i-confirm mo rin sa kanila for your confirmation para masigurado na nakumpilan ka. Kasi napakalaga ng kumpil. Baka legal ano lang yan, papers, but hindi ka totoo na kumpilan, ay hindi pa kumpleto ang baptism mo. Kasi ang confirmations to complete the baptism. Napakahalaga sa kaligtasan ng kumpil. So, i-confirm mo kung talagang bang niya ay kumpil. Pag sinabing, noon tinatanggap yan, ganito, ganon, well and good. So, but make sure, i-confirm mo rin yung confirmation mo, kapatid, para sigurado po tayo. Bro, magtanong lang ako kapag hindi, wala ko nakukumpil, magkakumpil pa ako balik. Oh yes, of course, no? Kasi kapag Hindi. sinabing, yan illegal purpose yan, imposible yan kasi 9 months lang, sabi ni Father o sabi nung sa cathedral, pari ang kausapin niyo para sigurado sa opisina kasi hindi nila alam yan. Misa gumagawa nila ng kung ano, no? Gusto mo ng certificate of confirmation o baka ginawa ka na lang at baka may pinapirma lang. hukos-hukos, no? Yeah, dami niyang ganun. Ang daming mga ngayon, false documents. So, falsification of documents na kaso. So, please i-confirm mo sa kahit may pangalan kaligtasan dito, niya. bro, kahit may pangalan dito na Messenger, Monsignor Manuel E. Salvador. Yan nga, i-confirm nyo ngayon sa pari mo kung noon available. Mahirap kasi yan, no? Maraming pwedeng isulat na pari dyan, o sino man dyan, no? Malay mo, Papel lang naman yan. Papel lang yan. Mas maganda yung pinagkuhanan nyo, itanong nyo sa pari. Kung may mga nakukumpilan ng 9 months, tanong mo po para sigurado po tayo, ha? Okay ba? Okay po, salamat po. Okay pa, maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat sa Diyos. Sige. Bro Jando, buhay pa Bro Jando? Tawag ka muna ng iba pa ng Angel, babang nagbantay bata pa yun. Wala na bro, tsaka medyo 11:30 na. Ay, 11:30 na ba? Oo, mukhang gising na gising ka pa bro. Basta bawa ko, bukas pa ako uwi. Buong gabi Kaya naman ako nagtrabaho. Gising, ganitong oras pala gising ka. Kami patulog na. Buong gabi akong gising. Oo, so sigurado punong-puno ka ng kape. Hindi ka pwede maging Ethiopian. Nagano ako bro, nag-control na ako sa kape ngayon sa isang gabi. 2 beses na ako nagkakape tapos isa sa araw. Ang ginagawa ko, ang inaano ko, tatlo. Isa sa pagising, siyempre kailangan mo ng pampagising. Tapos, after meal, after nung pampagising ko, ang sunod ko ng kape, alas 8. Alas 9 na ng gabi ang sunod. Tapos, ang panghuli niyan, mga bandang alas 3, siyempre, pampagising uli. Buong gabi ka magtatrabaho, kailangan ng pampagising yan. So, yung mga, kanina lang, nag-tea. Yun ang pang-ano ko, nag-change na ako ng lifestyle. Kasi, feeling ko parang yung dugo ko ang lagkit na sa kape. Amen. Tama ba yung sabi ko? Ingat din sa sobrang kape dahil maraming dyan. Lalo na yung acid, no? Although very healthy ang coffee, but mayroon siya side effects. Lahat na sobra may side effects. So bro, Jando, nandiyan ka pa ba o mag-i-end na lang kami? Mukhang pareho na nakatulog sa pinatutulog ni Bro Jando. Pareho na yata nakatulog. So pwede, Bro Wendell, nandiyan ka pa po ba? Bro Wendell? Wala na rin yata si Bro Wendell. Si Bro Romel, nandiyan ka pa Bro Romel? Yes bro, always. Okay, hindi yan matutulog bro hanggat nandiyan ang punto por punto. Yan ang tunay na mga di ba? Mga apostol ngayong panahon na to. Walang tulugan, no? Tapos na yung pagbiyan ng 12 sa Panginoong Jesucristo. No? So, yan ang mga tunay na talagang walang tulugan yan. So, mga kapatid, mukhang okay na po tayo ngayong gabing ito. Huling na lang, mensahe para sa mga ating mga kapatid. Bro Romer, huling mensahe niyo po, sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Unang-una sa Diyos ang papurihan at sa mahal na Birhen. So sa lahat ng mga nakikinig, sana ma-empower po kayo. Maano po kayo, ma-activate your faith. Yun po ang pinaka-importante. At
God bless. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Angel. Amen. Praise the Lord. Salamat sa iyo, Bro Romer. At yun nga, no, si Bro Romer, kahit bago yan, makikita mo, no, yung activeness niya, no, yung dedication niya. So, talaga ang Diyos, makita mo, no, Bro Junri, alam Si niya Brother, no? si Brother Alam Romer, niya yung, bago pa lang dito sa punto por punto. Pero yung knowledge niya parang ano na yung parang way alam na back alam mo 2,000 marami years na siyang ago. ano. At tinawag siya ni alam ni Lord kung sinong tatawagin niya, no. Imagine mo, Yun talagang knowledgeable talaga. isang God's works in a mysterious way. Napapansin ko nga kay Bro Romer, no, dahil alam ni Lord, no, yung pag alam niya yung mga taong dedicated talaga pag tawagan nito, ito pag ito tinawag ko, susubukan niya yung iba kaya lang yun nga, no. Hanggang dun lang yung iba, baka may Abang nakikinig ako sa kanya, Brother Angel, sa ebanghelyo niya, sabi ko, si Brother Angel, pag nag-ebanghelyo, parang obispo. Si Brother Romer naman, parang monsignor. Nakakatuwa, no? Pero spirituality. Talagang, Ang galing yun niyo nga, magbigay ng ebanghelyo Magaling kayo mag-ebanghelyo. yun nga, yung gift of wisdom yun, no? Charism yun, no? Sa talagang, alam ng Diyos, ako natutuwa ako no? At least, yun nga, no? Medyo minsan busy si Bro Wendell, Bro Tata. Biglang nagkaroon tayo ng, no? Pagdating sa Brother Romer. spiritual warfare. Yes. Believe, saka kahit ako, hangang-hanga ako kay Brother Romer talaga. Hanga-hanga ako yung Bata pa, pero yung may ano, experience niya, no? yung ano niya, yung alam mo yung hindi ba sa Bisaya ba Angel Pugoso, hindi ko alam kung naunawaan mo yung Pugoso. Hindi siya Pugoso sa pag-minister ng deliverance. Hindi Pugoso. Na yan ang na nagustuhan ko kay Brother Romer pag nag-i-explain. Hindi agad-agad ba, dinadaan sa katikisim. Yun talagang importante, katikisim talaga. Totoo yun, no? At mas pinapalawakan. Wala kasing instant Totoo yun. Ngayon dumako na po tayo sa susunod na huling mensahe. Bro Wendell, nandiyan pa ba? Pahinga na si Bro Wendell. Medyo busy rin sa mga vlog ni Bro Wendell. Bro Wendell? Bro Wendell, nawala na si Bro Wendell Talibong. Busy nga. So sige Bro Junri, your last message for all. Yes, so bago ang lahat, mayroon po akong talakayan with Brother Alex Santos, pero umaga. Ngayong Lunes po yan, umaga, nagkahamunan kanina kasi nakinig ako sa live live chismis niya kanina na tayo daw mga Katoliko, basta about sa atin yun. So nakinig lang ako, then humingi ako ng permiso kay Brother Rasya na tanungin siya. So, nakakatuwa kasi sa tanungan namin, mayroon siyang aral na ang Diyos daw repented himself. Ang Diyos nag-repent, Brother Angel, paano yan? Ano daw, Nag-repent. Nag-repent? Nagbalik loob. Nagsisi at nagbalik loob. Di ba kasi sa Genesis 6, di ba, sa King James kasi the Lord repented the Lord. So yun ang then ang nangyari dahil sa mga pahayag na may tinanong ko siya hanggang sa dumating yung oras at matatapos na ang tanungan, sabi ni Brother Rasya, ituloy nyo na lang yan sa isang talakayan. Yun, so napagpasyahan namin since sinabi niya ang ebanghelyo daw ni Kristo iba sa ebanghelyo ni Pablo. Kaya ngayon, magiging kang sa mga gusto po manood ngayong Lunes po na darating umaga po, alas 11 ng umaga, sa Russia TV channel. Hindi sa punto por punto Russia TV channel. Patutunayan ni Brother Alex na ang ebanghelyo ni Jesus ay iba sa ebanghelyo ni San Pablo. So, negative po ako. Sa mga gusto lang manood, no? At live po yan sa Kaabag sa Simbahan. So kita-kits po tayo. At pasalamat po tayo siyempre una-una sa ating Panginoong Diyos at sa lahat ng mga kapuntos na patuloy na nagsusubaybay at sa mga
pumapasok para magtanong at mga nagli-leave ng comments dyan sa channels ng ating mga kasamahan. Siyempre, sa Kaabag sa Simbahan channel din, maraming salamat sa inyong mga kaabag at sa mga supporters na pumapasok dyan na sinasagot nyo. Maraming salamat. Dahil po sa inyo, buhay na buhay ang channel ko. No? So sana palagi po tayong mag-ilaw, no? Palagi tayong mag-ilaw para sa ating mga kapatiran na hindi pa naabutan ng karunungan at ng biyaya ng Diyos patungkol po sa pananampalataya ng simbahan na kanyang itinatag. So again, maraming salamat. God bless all and see you tomorrow. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat. Bro Junri, no? Isa rin sa masuki, dedicated. Kahit nasa trabaho naman to, no? Talagang walang sawa sa paglilingkod para sa Diyos, no? Sabi nga, ang mananatili hanggang wakas, no? Ay siyang maliligtas. So, sa lahat po, what's the purpose? 1721, Catechism of the Catholic Church, no? Ang purpose natin dito, yun lang naman talaga, no? Our purpose in life is to know, no? To love and to serve God. So to be with Him in paradise. Walang iba, no? Sayang lang yung mga ibang tao kung ano-ano yung iniisip at ginagawa, no? Paalala po sa atin ng katikisim yan. Muli, maraming salamat unang-una sa Diyos, no? Sa kanyang lahat ng kalwalhatian at kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po, Mama Mary, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na binibigay niyo sa amin lahat, kasama sa aming buong pamilya. No? So, paalala po, no? Sana ma-share niyo po ito. Ma-share niyo po ito na marami pang aanihin ko, konti manggagawa. No? Sana maging manggagawa kayo by means of sharing this. At panghuli, yung sa ano natin, no? Sa Ebanghelyo, dagdag ko lang din po, makita nyo rin yun, no? Si Herodes nakikinig kay ano, no? Kay Juan Bautista, no? But the problem is yung pakikinig niya, no? So wala sa puso, no? Kaya nung inano siya nung ano, no, para siyang binhiba, no? Nung inano siya ng pagsubok doon, na dahil mapapahiya siya, no? So dahil talagang tao kapag mapapahiya niya, no? Susubukan ni Lord eh. Kasi naniniwala na sana eh. Kaya takot siya kay Juan Bautista. Pero dahil doon inudyo ka na ng demonyo, ayun na. Dire-diretso na pinapatay na siya. So si Juan Bautista naman, tingnan niyo po naman, bakit ganoon? Siya na nga itong gumagawa ng kabutihan, pero bakit siya pa yung nakulong, siya pa yung napatay, no? Nakakulong siya during that time, di po ba? Pero pansinin niyo, siya ba'y nagreklamo sa Diyos? Dahil sa pagsunod niya, kinulong siya. Pero wala kang maririnig sa kanya. Tuloy-tuloy ang digmaan. So paalala po sa atin lahat, anumang mangyari sa atin, no, maraming uusig sa atin. Napakaraming yan. Darating ang araw, marami pa yung uusig sa atin. Ang tanong, mananatili ka bang tapat sa kanya? No, it's a big question. Siya hanggang pinutulan ng ulo si Juan Bautista, no question asked. No, sige Lord, ang buhay ko para sa'yo. Kahit makulong ako, kahit mamatay ako, kahit maputulan ako ng leeg, lahat po tayo, sana ganun din po tayo. Let's be inspired by John the Baptist na kahit kamatayan, wala makakapigil sa atin sa pag-ibig sa Diyos. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po, no? So, nandito na ang last, na po, no? Huling mensahe ni Sis Edna at sa kanyang huling panalangin para ngayong gabing ito. Sis Edna, maraming salamat din po sa effort nyo kanina. No, marami tayong natutunan. Sis Edna? Okay, marami pong salamat sa iyo, Lord, and Mama Mary, and sa inyo, lagi kayong natitira, lagi talagang dalawa, kasi tatlo na si Brother Romer. Salamat sa inyo palagi, at mga kapatid, i-play ko po itong kay Father Darwin na ah, ano ba tawag dito? Inuutos sa akin lagi. So, ito po yung panawagan niya para sa seminarista.
Ano po yan, message of generosity, no? Ang binibigay po natin, hindi po kay Father Darwin, kundi para sa Diyos at sa kanyang ministry. At sabi nga, biblically, sabi natin Panginoon sa Kristo, bigyan mo man isang baso malamig na tubig ang mga lingkod ko, kayo ipagpapalain ko. No? Ang pagpapala ay manggagaling doon sa pagbibigay, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Paalala lang po yan sa atin lahat, kung may mga sobra-sobra kayo dyan, no, walang pinakamagandang tulungan kundi yung ministry ni Father God na ginagamit si Father Darwin. Sige po, tuloy na po yung video. Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At wala po yung lumapit sa atin na magpatulong. Ngayon lang na year. At merong diocesan, maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana tulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. So meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization. Meron tayong mga market evangelizers. At meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fight Team Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, maraming po salamat. Yan, tapos na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.